So ngayon malaking issue is yung pagiging witness ni Ramil Madriaga. In fact, mga kababayan, isa ho ito sa mga tawag dito. Isa ho ito sa kinu-question ni Sara Duterte. Bakit daw binibigyan pa ng halaga yung testimonya ni Ramil Madriaga? Wala naman siyang kwentang nilalang. Siya daw ay isang preso lamang. Oo. Siya daw ay isang kidnapper at ngayon ay nakapiit sa kasong kidnapping. Ganun. Di ba? Patola ba si Ate Mega? Patay tayo dyan. Joke lang, Ate Mega. Anyway, baka may mag-comment bigla. Game! Anyway, going back. Si Kina, give din na. Parang tatay niya. Galit din. Galit din kay Sara yan. So, ayun. So, yun ang sinasabi ngayon ni Sara Duterte. Pero mga kababayan, eto na nga. Mukhang ang binibuild up ngayon ng mga complainants. Oo, ng mga plaintiff. Ang kanilang binibuild up ngayon, si Ramil Madriaga ang kanilang star witness. Uy, my goodness. Star Margarine, Star Wars, Star Witness, guys. Oo. Mukhang gagawin siyang Star Witness. And it makes sense. Lalong-lalo na kung yung kanyang affidavit, may bigat talaga. Lalo na kung yung kanyang affidavit ay may bigat, as in heavy. Oo. Kasi mga kababayan, etong si and by the way, ito pala. Si Colonel La Chica ay nag-file na rin ng perjury case. Oo, laban kay Ramil Madriaga. Oo, mukhang kinakabahan din si La Chica. Ba't kayo kinakabahan sa preso? Ano ba? Kala ko ba kidnapper lang naman siya na walang kredibilidad at nakakulong dahil isang kriminal sa kasong kidnapping? So, ba't kayo natatakot sa mga salita niya? Wala palang kredibilidad. Di kaya siya magsasalita dyan, di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Wala siyang kredibilidad, di hayaan niyo siyang kumuda. Wala palang kredibilidad. Sino maniniwala sa kanya? Diba? Oo. Sino maniniwala sa kanya? Oy, by the way. Meron akong narinig na bagong chismis, guys. May narinig akong bagong chismis na meron dong isang government official na umeepal ngayon kay Ramil Madriaga. Oo. Parang gusto niyang gusto niya na siya na ang magpapalutang kay Ramil Madriaga. Oo, ito yung government official na to. Mukhang may agenda si Ma'am Sir. Oo. Ma'am Sir, para di masyadong halata. Oo. Mukhang may agenda si Ma'am Sir. Oo. Anyway, sa ako na blind item kapag hinog na yung kwento. Anyway, so ito nga. So, it's very important po na marinig natin yung parte ni Ramil Madriaga kasi si Madriaga po ang bubuo ng kwento ng kaso ng confidential funds. Kasi right now, what we have is winidraw sa utos ng OVP. Ang nag-pick up ay yung kanyang security team ni Sara Duterte. Ang nag-pick up, winidraw ng opisina ni Sara Duterte. Kinuha mula sa opisina ni Sara Duterte, kinuha ng security team niya. Okay. From there, wala na tayong alam kung anong nangyari. Ngayon, mga kababayan, ang bumuo ng kwento, itong si Ramil Madriaga. Kasi mga kababayan, siya yung nagturo kung saan dinala. Siya yung nagturo kung saan dinala yung confidential funds. Hindi lang yun. Hindi, bago tayo pumunta dyan. Yung pagtuturo niya ay
naglaglag sa iba pang mga kasabwat ni Sara Duterte na ngayon ay binansagang VP Boys. Mga grupo ng abogado. Oo, na tawag dito, na nasa payola daw ni Sara Duterte. Oo. So, yung kwento na yon mga kababayan, ang bubuo niyan ay si Ramil Madriaga. So, it's actually quite important. Kaya mga kababayan, ngayon ang tawag sa kanya, siya daw ang kanilang star witness. Oo, at si Ramil Madriaga ay haharap sa impeachment hearing. Saan po ang sinabi ni Congressman Terry Redon? Oo. Ilocana Garud, salamat po sa inyong super chat. Wow! Wow! Ayun. So ayun mga babayan. Siya po ay lalabas sa impeachment. Yan. Ramil Madriaga iimbitahan sa impeachment hearing. Sana pumayag yung court. Oo. Sana pumayag yung court. Kasi kailangan pa ng permission ng court dyan. Pero I think ire-resolve yata yan sa 25. Sa Wednesday. Next week. Ire-resolve yan sa 25. Kasi doon pa lang nila pagdidesisyonan as a committee kung number 1, kukunin ba nila ang kustodiya ni Ramil Madriaga while ongoing impeachment. Number 1. Number 2, kung papayagan din siyang umattend ng hearings. So, sa ano ho yan? Sa 25 ho yan i-determine. Ito ho yung sabi ng ito ho yung sinabi ng interview ng complainants ng third impeachment complaint. Nung siya po yung in-interview, tinanong po siya, what can you say about those who doubt Madriaga's credibility, especially since he is in jail? Kasi ito yung primary argument ni Sara Duterte sa testimonya ni Ramil Madriaga. Kidnapper yan, nakasuhan sa kasong kidnapping. Bakit kayo magtitiwala sa isang kriminal? Sabi nga ni Kina, sagot ni Kina doon sa tanong na yon ni Sara Duterte, bakit tatay mo nakakulong? Ba't ka nagtitiwala sa tatay mo? Tuloy natin to. Hindi naman bago yung pagkakataon na yung magiging star witness is a member of that enterprise itself. Usually, it's always the bagman. It's always somebody who is part of the group. Sila yung mga usual suspects na lalabas tsaka ilalahad to the public what really happened. So, yung tingin namin dyan, hindi yan liability. Yung nagiging background, sinasabing background ni Ramil Madriaga. In fact, that's an advantage. Correct. That's an advantage kung totoo man na si Ramil Madriaga isang bagman. No? Kung totoo man yung sinasabing background ni Ramil Madriaga. Nakakatulong yan sa credibility sa lahat ng mga sinasabi niya. It is always somebody who is part of the group who turns out to be a star witness against that group. Yun. Yung kasi mga babayan, ang logic kasi niyan, siya yung whistleblower. This person is a co-conspirator. So, sa Pilipinas po kasi, meron po tayong criminal liability. 3 klase ho yan. So, principal, accessory, tsaka accomplice. So, ang principal, nahihiwalay pa yan sa 3. Principal by inducement, principal by cooperation, or indispensable cooperation, tsaka, ano pa ba? I forget the other one. Kailangan ko mag-review ng Cream Law 1 ko. 3 yan, basta 3 yan. Oo. Principal by inducement, principal by indispensable cooperation, tsaka may isa pa. Nakalimutan ko lang isa. Si Ken Reyes, baka alam niya. Tsaka may iba pang mga abogado dito, tsaka naglo-law school. Pa-remind naman ako, nakalimutan ko kasi. So, ayun. So, in this case, mga kababayan, si Ramil Madriaga can function as an accessory. Accomplice. Oo. He can function as an accomplice.
Kasi, with or without his participation, ma-achieve yung crime, magagawa yung crime. Pero, um, nag-participate siya. Hindi siya yung principal. Hindi na siya principal by inducement, hindi na siya principal by indispensable cooperation. Pwede naman kasi siyang palitan. Pwede naman ibang tao yung maging bagman, hindi naman siya. So, as far as becoming a witness is concerned, tama ho yung sinasabi ni Attorney Ligutan na mas in terms of this case, dahil kasama siya doon sa commission of the crime, he is a cog in the machinery. Alam niya yung kung saan pumunta yung pera. At least he knows part of it. Basta nakuha niya kay La Chica, minsan nag-aabot siya kay La Chica, tapos iaabot niya sa mga pagbabayaran ni Sara Duterte, whoever they are. So, dahil accomplished siya, he can be a witness, at least to a specific part of the crime. Pero alam niyo kasi mga babayan, in terms of this impeachment, buo na. Yung witness mo for yung sa pag-withdraw ng confidential funds ay yung tao mismo ni Sara Duterte. Yung si Fajarda. Yung asawa ni Sunshine Fajarda. Yun. Tapos, ang witness mo rin sa bribe yung tatlong yung sa pangalan niya, si Mendoza, tatlo sila yung sa DepEd naman yun But itong sa OVP, itong si Sunshine Fajarda, yung asawa ni Sunshine Fajarda. Tapos, ang witness mo naman dito sa bayaran, as far as distribution is concerned, etong si Madriaga. So, kompleto ka na actually. Tapos ipapatawag mo pa si La Chica, he can be a hostile witness, pero witness din yun. Kung aamin siya. But there are ways of doing it. So yun. So kompleto na yung kwento. Kaya in terms of this case lang the question of whether kidnapper siya or hindi is irrelevant. Ulitin natin the question of whether he is a kidnapper or not is irrelevant. Hindi yun relevant sa kasong to. Kasi kung totoo nga na siya ay naging bagman ni Sara Duterte, pasok yung kanyang pagiging kidnapper. Ibig sabihin, kriminal na siya noon pa. Nahuli lang. At itong kriminal na to ay nagtrabaho kay Sara Duterte. Ganun lang kasimple. Status ng kidnapping case is ano pa yan nasa trial stage pa. I think a quick research would show na acquitted yung tao sa previous case Yung previous niya, kidnapping diba? case. So the fact na he is facing a kidnapping case, yung tanong is ano kaya yung connection ng kidnapping case na yan to individuals associated with the Vice President? These are things that the public must know. Ito, na-discuss na ito kahapon, yung ultimate facts. Napag-usapan na natin ito. Doubling down, di ba? Doubling down. You filed a non-answer, nag-raise ng concern. Yung mga members of the committee na sabi nga ng isang member, si Congressman Rufus Rodriguez, he is, I think the term is frustrated. So instead of taking back, instead of explaining ano yung naging non-answer ng Vice President, yung team niya nagdo-double down pa. And I don't blame them. Ang hirap kasing i-refute paragraph by paragraph yung 98-page complaint na compliant sa requirement ng ultimate facts. Hindi lang yan, may ebidensya pang naka-attach sa mga exhibits. Ang hirap sagutin nun. So I could feel for them, ang hirap sagutin. So yung tinatawag is pinaninindigan na lang ng defense team yung pagkakamali nila. Yung Committee on Justice has members from all political parties and affiliations.
And then I think si Congressman Suntay, tsaka yung two other members of Congress of the committee, minsan nga si Representative Marcoleta is also attending. They are there to ensure na hindi magiging partial yung proceedings before the Committee on Justice. Saka alam mo Rose, makikita mo mararamdaman mo si Chairperson Luis napaka level-headed, napaka impartial, sumusunod ano yung nakasulat sa House rules, sumusunod sa mga previous impeachment proceedings before the Committee on Justice. So, yung assurance na hindi magiging partial yung proceedings nasa composition ng membership ng Committee on Justice yan. Tsaka wala namang nothing is stopping the team of the Vice President to coordinate with members of the Committee on Justice exactly to do what they're supposed to do. That is to cross-examine possible witnesses and or resource persons during the hearing. So far, based on our perspective and analysis, the Committee on Justice under Chairperson Luis Tro, napaka-compliant sa House rules. This is to remind the public during the what we call mini trial before the Committee on Justice, yung titingnan lang ng Committee on Justice whether may probable cause. Hindi pa yung pagdidetermine kung dapat bang ma-remove from office, ma-impeach, at saka ma-remove from office yung Vice President. Okay, mangyayari yan during the plenary, tsaka during the Senate trial. Yung i-determine ng Committee on Justice is probable cause. Napaka-achievable niyan. Mababa yan compared to yung determination of guilt of the Vice President. Sabi ng kabila na hindi daw pwedeng mag-akusa na walang ebidensya. Nako, exactly. Yun yung point ng ultimate fact, Marian. Yung ultimate fact is you allege the elements of the crime and you prove them with evidentiary facts. Repeat. Ultimate facts, yung requirement you allege yung minimum elements of the crime. Ultimate facts yan. And then you prove them with evidentiary facts. Remember, if you look at the 98-page complaint, yung 98 pages na yan, doon mo makikita yung mga ultimate facts, yung mga allegations. Naka-attach doon yung voluminous records proving the allegations in the complaint. So kaya nga, it is contradictory to say na walang ultimate facts kasi wala pang ebidensya. Yun yung point ng ultimate fact. You allege and you prove them with evidentiary facts. Marian, minsan nga ako'y nagdududa. Tama ba yung complaint na binabasa ng defense team? 5 kayo kay Prof. Torny Powa, 5 ka daw kay Prof. That is the point. Diyos ko. Nakakairita pa yung ngiti ni Prof. Para nang Alaska talaga eh. Diba? That is the point. Precisely. That is the point. So it's really, mga kababayan, it's really the allegation of ultimate facts tsaka evidentiary facts. Di ba kahapon pinag-usapan natin yan? At inulit na naman ni Prof today. Hindi lilipad yung kanyang sinasabi ni Michael Powa, Attorney Michael Powa, na kailangan i-dismiss kasi walang ultimate facts. Imposible yun. Doon pa lang sa video may ultimate facts ka na eh. Di ba? Doon pa lang sa video eh. Yung death threat, imposible walang ultimate facts yun. Tignan nyo yung elements ng grave threat. Makikita nyo lahat ng elemento ng grave threat doon sa video na yun. Diba? So, sabi nga ni Attorney Ligutan, star witness nila si Ramil Madriaga. At dahil star witness si Madriaga, mga kababayan, all eyes are on him.
In fact, mga kababayan, may nasagap na naman akong chismis. Oo. BJ Cans, may nasagap tayong chismis, BJ Cans. Oo, tsaka finish combo. May nasagap tayong chismis. Oo. Tanong nyo, ano yun? Ano yung chismis? Ano yung chismis? Oo. Ito ang chismis, mga kababayan. Diba? Omnyo G, ito yung chismis, Omnyo G. Ito yung chismis. Ang chismis, mayroon daw isang politiko na involved sa flood control scam. Ang kinontak ng isa pang politiko tungkol kay Ramil Madriaga. Ang gagawin nitong politiko na to, wala siya ibang gagawin kundi magbagsak ng pera. 300 million pesos. Mga kababayan, my goodness. 300 million pesos. Oo. Para saan? Well, una, tatrabahuhin ang pagkatao ni Madriaga. Paano? Pambayad ng troll farm. Yung 300 million pesos. Oo. Hindi ko na sabihin kung sinong politiko, Oo. 300 million pesos ang gagastusin para lamang siguruhin na madidiscredit o hindi papaniwalaan ng taong bayan lahat ng sasabihin ni Ramil Madriaga. Ganun. Oo. Hindi ko na sasabihin kung sino yung politiko na yan. Oo. Kung sino yung dalawang politiko na nag-usap. Hindi ko na sabihin. Pero, mga kababayan, magugulat kayo dun sa yung amount. Oo. Yung amount. Hindi na ako nagulat doon sa politiko nung sinabi sa akin yung pangalan. Si ano? Kanya, akala niya madudulas ako. nung narinig yung pangalan, parang, okay, expected ko na yun. Ganun talaga yun. Mga yun eh. Corrupt naman talaga yung hayop na yun eh. Oo. Pero nung sinabi yung amount, at mind you para lang sa troll farms, guys. 300 million para sa troll farms. Tinalo pa yung $10 million ni Digong. Magkano pa yung Digong? $1 million ba yun? $1 million ba yun? O nakalimutan ko na sa troll farms niya. $1 million ba yun? Parang $1 million lang yata. So, yan. Ganun. Tindi, guys. 300 million eh. Para lang siraan si Madriaga. Pero ako hindi ako naniniwalang para lang siraan si Madriaga yun. Siyempre may iba pa. Siyempre may iba pa, mga kababayan. Baka kasama rin dun sa 300 million na yun, hindi lang yung pagsira sa pagkatao ni Ramil Madriaga, pero pati yung pagsira ng ng kanyang pag-ice pick ng kanyang sikmura. Wag naman sana. Oo. Pero we don't know, di ba? It could be part of the deal. Pwede namang nangyayari yan, di ba? So, it's possible. Oo. Pero yun ang chismis. Oo. Yun ang chismis. So parang parang gano'n nga ang nangyari. 300 million pesos. Grabe, no? Ang lala ng utak na itong mga to. Hindi ko naiintindihan. Clue? Mahirap magbigay ng clue. Kasi masyadong specific tong tao na to. Pag nagbigay ako ng clue, alam agad eh. Alam agad. So, hindi. Mahirap mag-clue.
Mamaya ako na yung makasuhan eh. Basta yung isang politiko involved sa flood control scam. Yung isa. Sa kanya manggagaling yung pera. So ito yung literal na pera sa baha. Yung pera sa baha ginamit sa troll farms. Ito yun, literal, no joke. Ito yun, literal. So, congressman ba? Basta ayaw mag-comment. Basta ayaw mag-comment. Mahirap na, baka buhay ko nakakapalit eh. Diba? So, sa bagay, may punto ka, Ate Nersita. 1 billion nga yung inoffer kay Madriaga, wag lang magsalita. So, yeah, it's possible. Baka mababa pa nga yung 300 million. But anyway, main character ba sa flood control? Basta! Oo. Anyway. So, yun, mga kababayan. So, talagang central figure ngayon tong si Ramil Madriaga. At sana, payagan ho ng court na number 1, mailipat siya ng custody from where he is right now to Congress. Kasi, kung sino-sino pumupunta sa kanya, mga kababayan. No. Kung sino-sino pumupunta sa kanya. At, take note, merong nagli-leak ng kanyang mga visitors, ng visitor log niya. Dun sa detention center. Kaya DILG, baka naman. Ayus-ayusin nyo yung sistema nyo dyan. Oo, may nagli-leak ng visitors list. Identified yung mga taong lagi bumibisita sa kanya. Pero pag Duterte aligned, hindi nyo malalaman. Kasi Duterte yung nagli-leak eh. Or DDS yung nagli-leak. So, ayun. Pag kampi kay Sara Duterte, hindi nyo makikita yung leak. Pero kapag pro-admin or BBM supporter or Marcos loyalist, ili-leak niya. Tapos may pinagre-reportan siya. So, ayun. Anyway. Okay, God bless everyone. See you later. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan na